Let us continue in prayer. Dear Heavenly Father, Lord, thank you, Lord God, for waking us up, Lord. Thank you, Lord, for a beautiful Friday morning, oh God. Thank you, Lord, sa life na meron kami and another chance, Lord, to make things right, Lord. If there are times, Lord, that we fall short of your glory, Lord, before anything else, Lord, patawarin po kami, Lord, sa lahat ng mga nagawa namin, sadya man di sadya, naisip na sabi, nagawa, oh God. Lord, I pray, Father God, na na you're going to let your double portion of anointing, Lord, join us, Lord, and the Holy Spirit, Lord, to join us in this Zoom room, Father God. Lord, I pray that you're going to anoint my lips, Lord, that when I start to speak, Lord, it is going to be you who's going to speak through me, oh God. And I pray, Lord, that you're going to anoint the ears, Lord God, of the hearers, the leaders, Lord, that when they start to listen to you, oh God, you're going to, they will receive, Lord, we will receive, Lord, a fresh and brand new revelation from you, oh God. Lord, thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name, everybody say, marinig ko ba yung amen nyo? Unmute po kayo Amen. lahat and Amen. say Amen. 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 Amen, 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 amen. And of course, before din tayo mag-start, okay lang po ba na na marinig ko din yung mga amazing morning nyo. Yan, amazing morning mentors. Unmute po kayo lahat and say Amazing amazing, morning. Amazing Amazing morning. morning, amazing, amazing, amazing mentors. morning. Are you all excited? Unmute po kayo and say, I am excited. O, hindi, wag mo nang i-type. Sabihin mo, I am excited. I Amazing am morning. excited. I am Good excited. morning. I am Excited din ako sa excited. I am Lord. excited. Diba? I am excited. Lord, ano ba yung sasabihin mo sa akin ngayon? O, di ba? Parang ganon. Meron kasi akong moment yan minsan na parang before mag-start yung mga morning devotional, attend ako. Pero yung, alam yan, yung expectant ako na, ay, Lord, na baka dito ko makuha yung sagot, diba? May mga ganon ako minsan. So, kausapin mo ako, Lord. So, ganyan. So, in short, sabihan mo din siya ngayon, Lord, kausapin mo ako ngayon, di ba? So, kung may mga ginagawa ka na hindi naman talaga necessary, baka pwede mong ma-set aside. Kung medyo sleepy ka pa, wow, pwede baka gusto mong bumangon. 'Di ba? So, kung gusto mo i-on ka mo para at least alive and kicking ka. Pagka ano naman, pagka you are driving, syempre, mag-focus ka sa driving mo. 'Di ba? Yan, sige mga mentors. So, sige, start na po tayo ng ating morning devotional. Ayan, i-recognize din po natin the presence of our Queen Lioness, of course, our mentor pinaka-mentor sa Lions Worldwide. Mentor Michelle Santos, amazing morning, Mens. Yan. So, sige po, mag-start na po tayo. Ni-recognize ko din si Mentor Mitch kasi actually, siya yung nag-send sa akin ito. This is actually a prepared devotional and sabi ko, halong ganda nito, Mens, na-bless talaga ako. Sabi ko, pwede siyang i-share sa Morning Devo. At saka sabi niya, o sige, malapit na next week. Ikaw din mag-share. Sabi ko, oo nga po eh. And alam niyo po ba, yun talaga yung prepare ko ngayon. Yan, actually. So, yun talaga yung prepare ko ngayon. Kasi na-blessed ako dito and I hope and I pray na, kung hindi man lahat, no, pero at least meron dito na ma-bless din siya. So, let me share screen. Let me share screen po, mga mentors. Nakikita ba yung screen ko? Can you please type 1 if kita na and you are now ready? O yung title pa lang, ay, pwede. Makikinig ako. Parang ganun. Yan, sige. Yan, si Mentor Raymar. Agad nag-type 1. Very good talaga si Mentor Raymar. Mentor Greg, Mentor Bells, Mentor Angelica, Mentor Annette, Mentor Christy. So, ay, narinig niyo tuloy si Shopee. Yan na naman siya. O, yan. Yan. Si Mentor Gilbert, Mentor Diana, Mentor Sally, si Mentor Ann. Yan. Sige po. Sige po. Start na po tayo, mga mentors. So, ito po yung topic natin. 5 signs you're in a spiritual battle. Oh, di ba? May pa-battle na na topic tayo ngayon. 5 signs na andun ka pala sa tinatawag natin na spiritual battle. Sabi nga nila, lahat daw ng mga nangyayari sa atin physically, before siya nangyari, physical, nag-manifest na siya spiritual. Oh, ganun pala yun, 'di ba? So in short, lahat ng mga battle din na 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 defeat ka spiritually,
lumalabas pala siya physically. Ganon siya. So in short, and lahat din, ito yung good news mga mentors, lahat din ng mga battle that you won spiritually, eventually lumalabas siya physically. So question, do you want to win in life? Can you please type a strong yes, I am. Oh, 'di ba? Sige, type mo diyan, a strong yes, I am. Do you want to win in life? Sabi nga nila, 'di ba? As Christians, we are meant to live a victorious life. And sometimes, nakakalimutan natin yon. Ba't gano'n? Pag ako, naging ano nga ako, nakakilala nga ako kay Lord, naging close nga kami ni Lord. Pero ba't ganito? Grabe, ang daming nangyayari sa akin. Ang daming mga struggles, ang daming mga ano. Mas masaya pa ako noon. Parang, ba't ganito? Ba't parang hindi ito yung, yung expectation versus reality daw. Parang gano'n, mga moments, di ba? But the question is, do you really want to win in life? Yan. So, thank you very much for that strong yes, I am, no, sa mga mentors natin. So, by faith din yan yung pag-type mo, di ba? Yeah, ako na din, nag-type na rin ako, yes, I am. Syempre, everybody wants to win in life, di ba? Lahat tayo gusto natin manalo. Pero, eto mga mentors, so, nakaka-bless din ito mga mens kasi ni-remind tayo that whatever that you win in the spiritual realm, lumalagba siya physically. So meaning yung mga challenges pala natin na may mga times tayo, 'di ba, na parang nagkakaroon ka ng anxiety, na parang ba ala papunta na yata to sa depression. Ala ba't ganito? Naka-cloud yung utak ko, nase-stress ako, nako-confuse ako. Um may mga struggles ka na hindi ka makaalis-alis, mga ganon. So, yun siya mga mentors. And, di ba, nakakainis siya. Kasi parang, dahil sa sobrang lagi na lang siya, nasisway ka din lagi, ang tendency, nakaka-drain din siya. To the extent na ikaw mismo, na frustrate ka din sa sarili mo. So, that's why, ang ganda ng topic na to, because this is 5 signs na akala mo parang, ba't ganito? Parang ang dami kong problema. Yun pala, spiritually, you are being attacked. Oh, ganun pala yon. So, pero etong maganda, may open and close parenthesis to mga mentors. Ang sabi dito, sa 5 signs you're in a spiritual battle and, oh, may open and close parenthesis nakalagay. And how are you going to fight back? Kasi at the end of the day, mga mentors, sometimes yung nangyayari sa atin, di ba, parang pagka spiritually, ina-attack tayo, ang tendency, nakakalimutan natin na sometimes we are fighting the wrong enemy. Yan. Sinong naka-watch dito ng, ano nga tawag doon? Yung war, ano nga yun? Yung sa closet siya? Ano nga tawag doon? Ano yung movie na yon? Yung war, ano War nga yun? room. Room! War room. Yan, War Room. So, sino dito sa inyo naka-watch ng War Room? Yan, War Room. Thank you very much, Mentor Neil, Mentor Ano. So, Mentor Bells, yan. Thank you very much. Grabe. At least, actually, trinay ko lang naman eh. Kung attentive kayo, kung nakikinig talaga kayo, tsaka may kausap ako. Makakalungkot naman, di ba, na nag-share-share tayo dito, hindi pala kayo nakikinig. At least, alam ko na alert kayo. Charis, kung maka-excuse, no? Hindi, nakalimutan ko talaga. Yan, War Room. So, War Room, lagi siyang nagkakaroon siya ng problem about his or her life. Basta sa life niya. Tapos, ang nangyari, mga mentors, sabi ng spiritual mentor niya, ang sabi niya, because you are fighting the wrong way. 'Di ba? You are fighting the enemy the wrong way. Kasi nga, parang may times tayo na as leaders, as solution maker, sinusolusyonan natin ng tayo-tayo lang. Nakalimutan natin, sometimes, we are fixing it on the physical, but we are not fixing anything on the spiritual. 'Di ba? So, kaya nung sinabi siya, you have to fight the right way. So, nung nag-fight naman siya the right way, mga mentors, alam mo, nung pinanalo siya ni Lord, sunod-sunod yung victory, mga mentors. So, ibig sabihin, it's not pala na right way, na parang if you're experiencing challenges, nagkakaroon ka ng problems, sometimes, no, depende kasi yan sa weakness mo din. Alam din kasi ng enemy kung paano ka i-fight, I mean, ipapa-down. So, depende yan. So, ngayon, yung talagang, alam mo yun, yung parang attack na attack ka talaga, parang gano'n na moment. So, ang tendency, nakakapanghina talaga siya ng loob. Like, hinang-hina ka talaga. Like, weak-weak talaga. Ganon talaga yung feeling. And, akala mo, yung tinatamad ka, yung times na parang
wala kang gana, ganito ka na lang, oh, ganon. Tapos na feel mo na yung problems, ganon. Akala mo, ano lang, problematic ka lang talaga. Yun pala, you are in a spiritual battle. And, sabi daw dito, you have to fight back. Oh, 'di ba? Hindi pala tayo dapat victim. Dapat pala, andun pala tayo sa part na we're not going to play the victim role. Rather, we're going to play victoriously. 'Di ba? You have to fight from the point of victory. Dapat ganun pala. So, I myself experienced this one. Kasi before, parang akala ko nung na-experience namin yung challenges namin sa life namin when my husband was still with me. So, grabe yung challenges namin. Parang feeling ko ako yung pinakamadaming problema. Parang feeling ko ako yung ba't ganun? Ito, ang bata ko pa, ganito na experience ko. Tapos parang ganun. Tapos ang ginagawa ko, tinitake ko siya na parang victim na victim talaga ako. Feel na feel ko din yung pagka-victim ko. Alam mo ba, Tors, parang ganun yung nangyari. And parang hindi din ako nakakaalis doon until I realized that this is not a physical, I'm fighting the wrong way. Parang ganun. Doon ko lang na-realize na in order for you to win physically, 'di ba? Kung anong nangyayari sa atin sa buhay natin, you have to fight in the spiritual realm. Then doon ko na siya talaga na naintindihan mga mentors. And you know what? When I started to see it in a different light mga mentors yung situation namin, alam mo mga mens, doon ko na experience mentors na maka-experience ng victory even during storm. Doon ko, dati parang feeling ko, pag naulanan ako, basang-basa talaga ako. Parang ganun talaga yung feeling. Pero pwede pala na kahit may storm, kaya mong mag-dance in the rain. Di ba ang sarap yung, ay, ano ka sa ulan? Parang ganun. That you can dance gracefully in the rain. That you can dance gracefully even though you are in the spiritual battle. Dati, nung time na andun ako sa part na feeling ko victim ako, ang nangyari sa akin nun, mentors, parang, alam mo yun yung aping-api ka talaga. Tapos sunod-sunod din yung problema, nakapile up siya. Pero nung when I started to see ito na different light mga mentors, I was able to inspire other people as well na nakita nila na parang hindi nila nakikita yung problema sa akin, but ang nakikita nila, etong pinakamatindi mga mentors, ang nakita nila, which is hindi ko napansin, ang nakita nila, si Lord sa buhay ko. Then doon ko na-realize why we have to fight back. It's because the moment that you're going to fight back, unconsciously, you are also sharing the gospel. Ladies and gentlemen, if you're going to share hope, share the gospel to other people, yung ibang tao mas gusto nila na i-follow ka as kung paano ka mag-deal sa life kasi hindi naman sila ganun ka, ayaw naman nilang churches, 'di ba? Parang ganun na type. Then doon ko na realize na while fighting back, 'di ba? We're going to win in life, but at the same time, not just you're going to win in life, but you're going to win a lot of people as well. So, that's why this time, ban-aidan muna natin. Check muna natin, ano ba yung mga signs that you are already in the spiritual battle and ano yung mga bagay na pwede mong maiwasan. O grabe no intro pa lang tayo, kalain mo yun, hindi pa tinag-move. 'Di ba? So, are you ready? So, can you please type, I am ready. Kung medyo, may ginagawa ka ngayon na pwede mo namang set aside mo muna. Kasi baka kausapin ka ni Lord this time eh. Can you please type, I am ready, if you're now ready to listen. Yan. Sige po, mga mentors. Dalawa lang. Sino pa? Sige, i-type mo yan para magising ka naman. At saka alert and ready ka na talaga. So, thank you very much mga mentors. Ayan, no? I am ready, I am ready, I am ready. Okay, sige, let's go mga mens. Wow, thank you very much mga mens. Thank you very much, no? Sobrang attentive. Ano ba yung mga signs that you are in a spiritual battle pala? O, 'di ba? So, recognizing the battle is the first step to victory. Kaya kailangan i-recognize natin. And here's how to stand firm and overcome. So, number one, sign number one, increased discouragement. In short, yung discouragement mo, parang alam mo yung papile up ng papile up. Yung instead na makita mo yung mga gagandang mga bagay, ang nakikita mo yung mga bagay na hindi masaya. Ganon. Ganon. Nag,
Pero syempre, human as we are, may emotion tayo, di ba? So instead, parang, Lord, ba't ganito? Parang ganun, aping-apit talaga si tita nyo. Parang ganun yung na-feel ko that time. So, increased discouragement. Yun pala, nagsa-start na yun because the battle starts with the mind, di ba? So, ibig sabihin, sunod-sunod na yun. So, iba-ibang level na yun, ha? Kasi sa amin, nung time na na-experience namin, ang dami nun eh. Ano yung sa parang feeling ko wala akong hope. So nagkaroon ako ng discouragement doon. Tapos after nun parang sabi ko, paano na lang ako mabuhay? Ang anxiety ko umakyat ng umakyat, parang ganun. Tapos ano mangyayari sa akin? May mga ganun. Tapos syempre hindi ka na ganun ka productive, malungkot ka na, ganun ganun. Syempre tinamad ka na din. Ngayon wala na rin pumapasok na biyaya. Wala na rin kapirahan. Tapos yung bills mo, hindi ka naiintindihan. Hala, nag-pile up na rin. So ngayon, hala, grabe. Ba't ganito yung life ko? Parang gano'n na talaga. Increased discouragement yun, mga mentors. So sign number one, di ba? Yung yung sabi dito, when you feel overwhelmed by fear, yung mas nanguna yung takot, yung duda, tapos parang feeling mo wala nang hope, even when there's no clear reason talaga, yun yung tawag sa increased discouragement. So, when you feel that way pala, mga mentors, yun pala, part na yun na meaning nagkakaroon ka ng tinatawag natin na spiritual battle. So, dati, pagka, syempre may experience mo yun, parang hindi ka pa aware kasi. So that's why sabi ko, kailangan kasi makita natin saan banda yung sugat para maband-aidan. Tama ba? 'Di ba? So saan banda yung sugat? So kaya kailangan mo din pala siya ma-recognize. Kasi si enemy, strategic din siya. Paano kanya unti-untiin hanggang magugulat ka na down ka na. 'Di ba? So in short, sa mga maliliit na bagay, sa mga apektado ka talaga, doon kanya dadalihin din eh. Kasi when you say battle, 'di ba, sa mga war, may mga art of war, sa war, 'di ba? May mga strategy 'yan. Kung ikaw gamer ka, 'di ba? Para i-defeat mo yung kalaban mo, may strategy din sa game. So ibig sabihin, the enemy is actually moving strategically in order to attack you. So meaning, dapat ikaw din maintindihan mo din siya yung laban, 'di ba? Sabi nga sa Art of War, know the enemy's weakness and attack the enemy's weakness. Yun yung ginagawa sa atin, eh, 'di ba, ni enemy. Hinahanapan ka niya ng something na kung saan mafe-feel mo talaga na ma-down ka, unti-unti, 'di ba? Increase discouragement 'yan eh. So pag ganun siya, then after nun sunod na naman, sunod hanggang ang nangyayari sa'yo, nagiging zombie ka na. Parang ganun, yung parang nakaganon ka na lang hindi ka na masaya, 'di ba? So, sign number one yun, na ibig sabihin, nagkakaroon ka ng spiritual battle and you have to fight the right way pala. So, Bible verse sabi dito, Psalms chapter 42 verse 11, why are you cast down, O my soul? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation, my God. 'Di ba? So, it's normal. Even sa Psalms, it was written by David. 'Di ba? Na sinabi niya dito, why are you cast down, O my soul? May mga moments talaga, mens, na you feel discouraged and habang finifeed mo, na i-increase siya. Hanggang dumadating sa point na wala ka ng gana, hanggang sa point na parang mas lumalayo ka, down ka, sad ka. So that's the sign number one. So fight, di ba? So can you please type sa chat box natin, fight. Fight. Dapat, ano mo yan, i-cut mo kasi yan eh, fight. Di ba? Sign number one. Number two, sign number two, ikaw ba to? Yan, confusion and mental fog. Parang nagkakaroon ka ng confusion, naguguluhan ka, parang pagtatanungin ka, o kamusta ka na? Yung parang hindi ko nga alam eh. Wow, may pa ganun. Diba? Yung parang hindi ko na nga alam eh, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam mo, dati na-experience ko to, yung time na, syempre, di ba, nag-start na, actually parang siyang level-level, no? Increase discouragement, sunod-sunod. Tapos, tinanong ako ng friend ko, kamusta ka na? Yung best friend ko talaga. Kasi yung iba, pagka tinanong ako, sabihin ko lang, okay lang eh. Pero yung best friend ko, syempre, very honest ka, di ba? So, sinabi ko sa kanya, alam mo, sabi niya, Ate, kamusta ka na? Sabi ko, Sali, sa totoo lang, hindi ko nga alam eh. Hindi ko na nga din alam kung saan ako sa buhay ko. Relate ka ba? Gulong-gulo na nga yung utak ko. Ganon na ganon, mens. Yan. So, you struggle with indecision, nag-overthink ka na,
sense of mental heaviness that keeps you from clarity and peace. Yan. So sign na din pala yan na ibig sabihin you are now struggling in a spiritual battle. Yan. So, pero sabi dito, for God is not the author of confusion, but of peace. Always remember, mentors, that confusion doesn't come from God. God is a God of order. He don't confuse. So, confusion doesn't come from God. Confusion comes from the enemy. Pagka nakaka-experience ka na parang naguguluhan ka, you really have to take a break and really go back to God. Kasi actually, mentors, yung mga mental fog, yung confusion, ibig sabihin, part din pala yun ng spiritual battle. Ibig sabihin, andun ka na sa battle. So, ganun na siya mga mens. So, you really have to fight. So, can you please type na naman, ay nako, fight. Fight, type mo yun sa chat box, fight. Yan. So, pag may ganun na pala. Sign number 3. Yan. Sign number 3, unusual opposition and setbacks. Yun. So, it's normal na magkakaroon ng mga setbacks, pero sometimes, di ba, parang unusual na. So, just like, di ba, even si Job, di ba? God allowed it also na bigyan siya ng ganon, di ba? Mga ganon siya mga mentors. So, unusual opposition and setbacks. Sabi dito, every time you step out in obedience, you face resistance, whether in your relationship, finances, or emotion. Di ba napansin mo yan? Kung kailan ka nga nakakilala, dun ka pa mas challenge. Kung kailan ka na mas nagpapagamit kay Lord, dun ka din challenge. And usually, yung mga challenge sa'yo, it is actually permitted and allowed by the Lord. It's because nakikita niya din na it's for you to win that battle also. Kasi through winning that battle, dun ka din gagamitin ni Lord ulit. Parang ganun. So in short, matalino din si God, di ba? Kaya nga, spiritual battle siya di ba? So, kailangan mo lang ipanalo din. So, ganun siya mga mens. So, sabi dito, sa Psalms chapter 34, verse 19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. So, kahit anong mangyari mga mentors, madami man mga challenges na pwedeng dumaan sa'yo, ginagawa ko na ngayong tama, ako pa yung parang naiipit, parang gano'n, di ba? Pero magugulat ka, mentors. God can turn everything all around for the good. Just continue to move sa kung anong pinapagawa sa'yo ni Lord. Diba, you remember ni Himaya? So, grabe yung opposition. While rebuilding the wall, ments, grabe yung opposition. Ginawa na siya ng maling background. Lahat ng opposition, mga mentors, may attack mga ments. Meron pa ngang story na isang kamay nila is nakabuild ng wall, yung isang kamay nasa weapon. Kasi nga, ibig sabihin, ganun talaga yung spirit, yung battle sa kanila that time. Pero, what happened? Yung imposible, ginawang posible. They rebuilt the wall in 54 ba? 54, 53? Ano ba? Basta 50 plus. So, ganon. Please correct me. Can you please just type in sa chat box natin? I forgot, no? So, in just 50 plus days, di ba? Na it will take years dapat. So in short, God can make miracles during that unusual opposition and setback. And sometimes, ang ginagawa natin, we allow the enemy to win, 'di ba? Instead yung unusual opposition and setback na yun is ma-recognize natin na ay, ano lang pala yun, spiritual battle lang pala yun sa akin. Sana pinalano ko pala. Alam mo, na-experience ko yan before. Kasi before mga mentors na meron kaming nung time na struggling talaga kami sa health, parang ganun, grabe yung struggle din namin financially. So yun yung time na parang instead na alam mo yun yung ipagpasa Diyos ko lahat, that Lord, you are my provider, God, you are the source of everything, parang ganun. Mens, ang ginawa ko, mentors, parang alam mo yung sinolusyonan ko agad. Ang ending, mga mentors, ang nangyari sa akin, mas lalo akong na-double na gastos, nagka-mess up yung mga finances ko, na-mishandle ko yung mga bagay-bagay. Sunod-sunod na yun, mga mentors. After noon, mas lalo akong naloka. Parang ganun talaga nangyari sa akin, mga mentors. But you know what? Merong isang tao, ako talaga yung ano, no, yung sa negative side. Merong isang tao na nakita talaga ako na the same din, mga mentors, na challenge din sila sa finances nila, na-challenge din sila sa health, mga mentors, but they dealt the situation in a different way. They started to trust in the Lord. They trusted the Lord, mga mentors. So when they trusted the Lord, mga mens, alam mo kung anong nangyari? God miraculously
provided for them. Like literally, with my own eyes, nakita ko talaga kung paano si Lord nag-provide para sa kanila. Na even in yung mga bagay na parang imposible na talaga mga mentors, yung mga sobrang imposible, ginagawa ni Lord na posible. And you know what? Miracle started to unfold. Alam mo, yung ganun talaga mga mentors and people started seeing it also. At dahil nakita yun ng mga tao, mga mentors, yung glory na balik kay Lord. Ibig sabihin, pwede pala yung mga oppositions, mga setbacks natin nagagamit. And dahil nakita ko yun, parang sabi ko, shucks, alam mo, napapray talaga ako kay Lord noon. Kasi ako yung sa side ng pangit, di ba? Hindi man lang ako nag-trust kay Lord. Parang ganon. Napapray talaga ako kay Lord noon. Iyak talaga ako, mens. Tapos sabi ko, Lord, sorry. Kasi sabi ko, nakalimutan ko na you can provide. Nakalimutan ko kung gaano ka kalupit. Parang ganun. Nakalimutan ko talaga. Parang ganun. Alam ko na God is our provider. Alam ko yan. Alam mo naman din yan, di ba? Pero there are times, mga mens, na hindi yun yung una mong option. Parang ganun siya off guard, nakalimutan ko. Kaya iyak ako ng iyak kay Lord that time. And then after nun mga mentors, when I started, mga mensa, nung time na yon when I started to trust in the Lord, our finances, sinurrender ko din sa Kanya, parang ganun. Alam mo, I started to see miracles in between the struggle. Dun ko na-realize na at the end of the day, totoo pala talaga that God is our provider. Totoo talaga. Alam mo, minsan, okay, madali siyang sabihin eh. Pero pag andun ka na sa situation, mas matindi. Alam mo, ang sarap sa feeling. Kasi yung time na, alam mo yun, yung parang sinistretch ka. Tapos, naniwala ka lang sa kanya. Alam mo, ang sarap pala sa feeling. Kasi, alam mo yung iiyak ka kasi sobrang hindi ka malungkot. Iyak ka kasi, wow, Lord, amazing ka. 'Di ba? That in the midst of the challenge, in the midst of the problem, you can really, really, alam mo yan, you can really praise the Lord. Yung ano mo, i-praise mo talaga siyang lupit mo, Lord. Alam mo, dumating kami sa point ni Francis na andun kami dati sa hospital, nakataas yung kamay namin, tapos ang sinasala namin, Lord, masyado mong ginagalingan. May mga ganun na kami na moment. Kasi in the midst of the challenges, dun niya pala papakita at magpapakilala kung sino talaga siya. At dun mas lalong lalalim yung faith mo na yung Panginoon mo, na yung Diyos buhay na buhay talaga siya. Kaya if you are on the moment na andun ka sa point na parang ay naku napaka-imposible na to, naku sumanda ka. Kasi pag i-trust mo si Lord, humanda ka. Kasi sa moment na akala mo hindi mo na sukat, yun yung moment din na magpapakalala si Lord sa'yo. At ang pinakamalupit, ikaw mismo ang unang makakakita kung paano gagalaw ang Panginoon. Yun yung pinakamatindi doon. Kaya parang kumbaga, alam mo yun yung hindi mo mapigilan eh. Hindi mo din darating ang time, hindi mo mapigilan kung paano mo i-share si God. Kasi nga, ikaw ang unang nakaramdam. Ikaw yung unang naka-experience. Kaya pala siya ina-allow din ni Lord. O, di ba? Kaya pala, kailangan pala ipanalo natin. Instead na dapat andun tayo sa aping-api side. Dapat andun pala tayo sa fighter. Can you please type fight? Dapat ganun pala. Fight. Isipin mo na yung kung may challenge ka man diyan ngayon. Ay, naku, fight. 'Di ba? Kausapin mo self mo. I-type mo yan. Fight, 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 fight. 'Di ba? Kailangan pala laban tayo, mga mins. 'Di ba? Number three. So, number four. Number four naman, mentors. Sign daw na, ano ka na, nandun ka na sa spiritual battle increased temptation and sinful urges. 'Di ba? Yung alam mo yun yung nagpagamit ka na kay Lord, tapos ano ka na yung alam mo yung on fire ka na sa kay Lord, parang ganun. Tapos alam mo, minsan yung nakita ni enemy na ay nako, grabe. Opposition side na siya. Hindi na siya kasapi. Ganon. Siyempre, nasa ano ka na rin, nasa lista ka na rin ng kailangan. Naku, ano na natin to, i-recruit back natin, 'di ba? So in short, hindi ka naman yung kumbaga
tinaptapalan ng problema, but instead naman, or mga challenges, mga ganun, ganun, but instead naman, yung spiritual battle mo naman, ito mentor sa, totoo to, kahit andun ka na kay Lord, increased temptation and sinful urges. Alam mo ang pinakamalupit? Kilala mo yung self mo, di ba? Alam mo, nung time na mas nakatanggap ka na sa Panginoon, nag-decide ka na mas maging kumbaga really live the godly way, parang ganon. Pero alam mo din that the old has gone and the new has come, 'di ba? You know the old you, 'di ba? 'Yun yung gustong ibalik sa iyo. So parang kumbaga ibabalik ka niya doon. So I do not know kung ano yung pinaka-weakness mo. I'm sorry, but this time is going to be a sensitive topic. So, a disclaimer lang, may mga itatap tayo na sensitive part ha. O yan, para at least maintindihan natin. So that, let's going to bring this to light. So, increased temptation and sinful urges, usually, yun yung mga sinful ways na ginagawa mo before na akala mo normal, tama lang, pwede din naman talaga, parang ganon. Yung mga sinful urges or temptations na kumbaga, dati, ikaw kasi yun. Kasi hindi ka pa naman aware na, ay, mali talaga to. Parang ganon. So sometimes, if ikaw yung tipo na nagsa-struggle, I'm sorry to say this pero may iba kasi na ang struggle nila is like ano talaga, yung dating ano ka, nag-watch ka ng porn, parang ganun, or babaero ka before, or sabihin na natin, seryoso, parang ganun siya. Sometimes, parang ibabalik ka niya dun sa kung, alam mo yun yung private moment na ikaw lang ang nakakakita. 'Di ba? So, yun yung tinatawag na increased temptations or sinful urges. Kasi, pleasant sa'yo yun before eh. Pero na-realize mo mali pala siya. Parang ganun. So, ang dami nun ha, hindi lang sa ganun na part. Pero usually, ang iba kasi, yun yung talagang medyo main struggle and binabalik ka dun. Parang ganun yung nangyari. So, pleasurable siya, but at the same time, unti-unti, inuunti-unti ka na. Nawawala ka na naman ulit. Parang ganun. Then after nun, the sad part is kinokondem mong sarili mo kasi shocks, kasalanan naman ako. Parang ganun. 'Di ba? So, iba-iba yun yung mga um, temptations, sinful urges. Pero usually kasi, yun yung mga private sin mo din na nagawa mo before na ngayon alam mo nang mali. And dahil alam mo na siyang mali at nagawa mo ulit kasi na-tempt ka, parang ganun mga mentors, ang nangyayari mga mens, ano siya, nagkakaroon ka na ngayon ng condemnation. So doon ka na naman i-a-attack. Iko-condemn ka yan, tuloy, o yan, mali ka talaga, ikaw kasi ganito ka, ganyan, ganyan, ganon. Ganon siya mga mentors. Ang dami niyan. You know your past sin, di ba? You know your ways before. So alam mo 'yan, 'di ba? In short example, ay hindi na ako dapat maganito, tapos ginawa mo ulit, 'di ba? Yung example lang, ato mga very light lang, yung ano ka, yung ikaw yung tipo ng tao na you are a cheater, 'di ba? Cheating in a way na example, nagnanakaw ka, na yung hindi sadya nanakaw, yung mga alam mo yun, yung mga maliliit-liit pero cheating talaga. Parang ganun. May mga bagay tayo na nagagawa before na parang akala natin before, itinatanggap ng mundo eh. 'Di ba? Parang ganun siya. Or yung iba, 'di ba, sa struggle mo sa relationship, like the same sex, parang ganon. So, ang dami niyan mga mentors or living together na hindi pa naman under the marriage, parang ganon. You are living under the same roof. Mga ganon siya mga mentors na kumbaga increased temptation nga siya and sinful urges na ang nangyayari mentors, mas lumalayo ka ulit kay Lord kasi feeling mo kinokondemn ka. So ngayon, dahil feeling mo condemned na condemned ka, nag-start siya as guilt, then after nun condemnation, then after nun separation na pala siya. So, in short, inatake ka na naman dun kasi nga, ang gusto ng enemy is lumayo ka ulit kay God. Do you get me, mga mentors? Kaya sorry medyo ano siya, medyo, itong part na to is the spiritual battle kasi siya eh. Science, di ba? Science of spiritual battle. Hindi mo siya napapansin. Pero andun siya. Parang ganun siya. You know yourself before. Kaya alam mo yan eh. So, ganun siya mentors. You suddenly feel drawn to old habits, toxic relationships, temptations that if you've already overcome, kumbaga na-overcome mo na before, pero binabalik ka dun. Kasi alam niya naman yung dating ikaw, hoy, di ba ganito ka, di ba ikaw ganito ka, parang ganun eh. So parang yung old identity mo, na ni-replace na ni God ng new identity, binabalik niya sa'yo. So ikaw naman, at tapos ang pagka malupit pa niyan, binabalik niya sa'yo in an enticing way. Hindi niya binabalik sa'yo in a nice way. Eto share ko sa inyo. Meron akong friend na
sobrang babaero talaga nito. Napakatindi, kayang ipagsabay five. O, di ba? Tapos after nun mentors, nakakilala kay Lord. Nag-close na sila. Ganun. Alam mo, hindi na talaga. Stick to one. Stick to one talaga siya, mens. Kakasal na nga eh. Parang gano'n na talaga, mga mens. Tapos after nun, alam mo, binigyan talaga siya ng napakatinding challenge before their wedding. Alam mo, na-tempt siya. So, hindi natuloy ang kasal nila. Parang ganun yung nangyari sa kanya, na-tempt siya, tapos nag-cheat na naman siya ulit. So, parang ganun siya. Yun yung sinasabi kong spiritual battle. So, in short, kasi nga, di ba, ano siya eh, battle siya eh. So, ano siya eh, kumbaga, strategically, i-attack ka din sa alam mo yung pleasurable, masaya. Parang ganun siya nangyari. Christian na siya noon na, parang ganun siya nangyari. So, pwede pala yun. Example, minsan, dati kasi natitempt ka sa money, parang ganun. Mayroon na akong kilala din, Christian din siya. Tapos after nun, attempt siya ulit sa money. Hindi siya like stealing the typical way ha, pero parang stealing na din siya kung iisipin mo. Parang ganun yung nangyari. Kasi ano eh, tinouch ni yung pera eh. Parang ganun siya mga mentors. So bumalik yung dating siya. So ibig sabihin, may mga times tayo na parang judgmental din tayo sometimes na parang, ay, Christian na nga siya, ganun. Kasi nga, ang nangyari is nagkaroon siya ng spiritual battle and you really have to be aware of this because usually, unti-unti ito na hindi mo napapansin. Parang ganun siya. So, you suddenly feel drawn to old habits. So, spiritual battle pa siya na ibig sabihin, ina-attack ka, dun ka pala inattack. So, kailangan gawin mo, ay nako, fight back. O, di ba? Sometimes, ikaw naman talaga ang weakness mo. Nasa, example lang, means totoo talaga to ha, sa ibang ano, yung, alam mo yun, yung weakness niya kasi, ano siya eh, porn yung weakness niya. O parang ganun mga mentors, eh hindi na siya ngayon, ay nako, ka-righteous ko na, parang ganun. Akalain mo, if-feedan siya ng mga sensual, mga bagay na ganun. Diba? So, oh, close to close. Dapat ikaw din, aware ka din talaga. So, increased temptation and sinful urges. Yun yung sinasabi ko. I'm sorry, I'm really digging a little bit deeper. Kasi nga, baka meron dito, 'di ba? Na andun ka na pala sa moment na 'yon, hindi mo lang napansin. We really have to address it. Na spiritual battle pala 'yun. Oo, kasi syempre, ano na ka na daw eh, dati kang kasapi eh, tumiwalag ka eh. Sabi ng enemy, nang kasapi na to eh. Hindi ko na nga pinapansin to, kaya masaya yung buhay mo before. Kasi kasapi ka na daw before. So wala silang pakialam. Eh, tumiwalag ka, inatake ka. O, di ba? Ay, nako, hindi yan, hindi ka mabait. Ang totoo talaga, chismosa ka. O, di ba? Hindi ka mabait. Ang totoo talaga niyan, makasalanan ka. Ididiin talaga sa'yo yan. So, ang sabi do dito, fight, fight, fight. Yan. So, ganun. Di ba? Thank you. Oy, may mga pahaha. Di ba? Totoo siya, di ba? So, ganun. Sabi ni Mentor Rose Axel dito, temptation equals purpose ay bumagsak ka. Testing purpose ay pumasa ka. Yan. O, di ba? So, yun pala yun, no? Temptation, purpose, bumagsak ka. So, ibig sabihin, pag na-fall ka sa temptation, bumagsak ka kasi. Di ba? So, pero may testing. Yan. So, kailangan lang ipasa mo yung test. So, sabi dito sa Bible verse in First Peter chapter 5 verse 8, be sober-minded, be watchful. O, 'di ba? Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. In short, even in the Bible, it says na be watchful, be mindful. 'Di ba? Kasi totoo to. Binabalik ka talaga. Yan. So, sign number 4. That's ibig sabihin that you are in a spiritual battle. And anong kailangan? Can you please type sa chat box natin? Fight! Fight mo dapat yan. So, i-type mo yan sa chat box. Fight, 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 fight. Dapat yan. 'Di ba? So, prophetic gesture mo na din yan kung bakit pinapatype kita. Kasi parang every time that you're typing, you're reminding, ay, fight! Kailangan laban, 'di ba? So, sign number 5. Sign number 5 naman na 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 spiritual battle, nasa spiritual battle ka, you are struggling in prayer and worship. Mentor, sino dito sa inyo yung dumadating ka sa point na tinatamad kang umattend ng Devo, wala kang masyadong pakialam sa Devo, nagpa-plug in ka pero hindi ka naman talaga nakikinig? Or sabihin na natin, hindi naman sa ganyan, pero may mga times ka na tamad ka nang mag-pray. Tamad kang mag-pray, mas grabe yung screen time mo sa pag-watch ng mga videos kesa sa mag-worship, mag-pray. Sino dito yung ganun? Dumating ka sa point na ganun.
mga mentors. Kasi mentors, actually, lahat naman siguro ng mga signs, di ba, na-experience natin. But sign number 5 is really evident to may mga mens. Dumating ako sa point na wala na akong ganang mag-pray. Totoo talaga, mens. Kahit naman mag-worship, magkanta, parang wala na din siyang masyadong datingan. Parang ganon. So, sabi daw mentors that over familiarity with God kills the anointing. So sometimes we are getting over familiar with the Lord na sometimes, well, doon pala tayo inaatake. Inuunti-unti din tayo. Ayun oh, may pa-honestly pa si Mentor Raymar na-reveal tuloy namin. Mentor, ano ba yan? De, thank you very much for being honest, mga mens. Don't worry, your secret is safe with us. So, di ba? Yan. Struggles in prayer. Grabe to, mga mens. You find it hard to pray, worship, or read the word. It feels like heavy weight is keeping you from pressing it. Sometimes, magpipray na ako, magpipray na ako. Ganon. Tapos after ng mga mentors, may nag-ting, ganun. Tapos na-distract ka na naman. Tapos babalik ka, ay Lord. Parang wala na yung impact yung prayer. Nagpipray ka, pero sa totoo lang, wala nang impact. And parang kumbaga, andun lang si Lord. Parang ganun. Pero hindi ka na talaga yung hot kay Lord. Alam mo, na-learn ko nga dun sa may sa may Pampanga, sa prayer, sa His Life Pampanga, sabi daw dun, dapat yung altar mo on fire lagi. O, di ba? Dapat pala yung altar mo on fire palagi. And ako din, mentor, sa totoo lang, nan, minsan nanlalamig to. Yung altar ko na yan. Hindi siya mainit. At napansin ko din, every time na hindi mainit yung altar, totoo talaga to, you are being defeated on the spiritual realm. And so, magugulat ka on the physical, it manifests. Pag nag-manifest siya, mentors, sabay-sabay na lahat. Yung signs number 1 to 4, sunod-sunod na yun. Ang dami mong feeling mo problema, clouded ka, ang gulo-gulo ng utak mo, tapos babalik ka pa sa old sin mo, tapos dahil may problema ka na nga, no, bumalik ka pa sa old sin mo, condemned na condemned ka, makasalanan ka, parang ganun, ay hindi na ito si Lord sa akin kasi ang layo ko na talaga kay Lord, di ba? Parang ganun siya, mga mentors, sabay-sabay na siya. And lahat pala yun, mga mentors, it's like a shooting arrow. And you are sad to say, we are allowing the enemy to shoot us upfront, tuloy-tuloy. Parang ganun siya, mga mentors. So, it's a great reminder for us na pag ito pala, nasusugatan ka na dito, band-aid na agad. 'Di ba? So, Bible verse, sabi dito, draw near to God and He will draw near to you. Feeling mo ang layo-layo ni Lord, pero ang totoo talaga niyan, ikaw baka yung lumalayo. Nakalimutan mo lang mag-pray. Nakalimutan mo lang painitin yung altar mo ulit. Nakalimutan mo lang na, oh nga pala Lord, no? Sa dami-daming nagiging problema, nagiging challenges, at the end of the day, the answer is, balik lang ako sa'yo. Parang ganun. So, that's the 5 signs, mga mentors. Now, this is the question. Yan, mga mens. Oh, eto na ha, tanong na. Totoo to. Yan, tanong. Which of these signs have you experienced? Sige nga, can you please type sa chat box natin? Which of these signs, kung nakalimutan mo na yan, sa baba, 1, 2, 3, 4, 5. Ano, which of these signs have you experienced? Sige, can you please type in sa chat box natin? Don't worry, no one is going to judge you here. Ang importante is you're going to let it out. Alam mo, kasi nagpapamanage din ako ng grief ko eh. Alam mo, sabi sa akin ni Doc Michelle, sabi niya, isa sa mga way din daw is, yun, alam mo, you have to let it out also. Pero yung, wag ka namang toxic na lagi ka nag-share. Pero you have to let it out also. Kasi hindi din maganda na ikikip mo din siya sa self mo. So, don't worry, hindi naman namin yan iti-take personal. Yan, sige. Ay, naku, nagulat ako. Yan, may mga answers na dito, oh. Yan, iba-iba. Hindi ko na kailangan basahin. Pero, aba, may pa all of the above. May ganun pala. O, di ba? So, all, di ba? May mga iba, no, na nasasabi sila 5, ang iba, no, tapos iba, all of the above, parang ganon. So, even ako, mga mentors, kung bakit ko siya na-explain sa inyo, yung iba observation, but ang iba dun kasi, personally, I myself also experienced it. So, dun ko na-realize na, ganun pala talaga. At saka dun ko na-realize na, oo nga, no, battle siya eh. So, ibig sabihin, dapat, ipanalo nila. Sila yung other side eh. So, tayo din, minsan, inaalaw lang natin na atakihin tayo ng atakihin. Pero sabi dito, fight daw tayo, di ba? So, thank you very much, mga mentors ha, for sharing also your answers. Ibig sabihin, may assessment din kayo. I really appreciate it, mga ments. Kasi it's also important na i-assess natin. So, the question is,
how to fight back. Oh, 'di ba? Paano ba tayo talaga magfa-fight back? So, time check, it's 7:56. Allow me to share it until hindi tayo syempre mag-overtime. So, how to fight back? Ito na. Ang ganda ng shinare sa akin ni Mentor Mitch, no? Thank you very much, Mentor Mitch. Shinare niya to sa akin sa Instagram. Sabi ko, i-share ko sa Dibo. Sabi niya, here's how to stand firm and win the battle. Number one, pray and declare God's word daily. So, at the end of the day, yung mga challenges na meron tayo, parang cliche na siya masyado, no? Sa sobrang cliche, sometimes parang di na natin masyadong na-appreciate. But the truth talaga is you have to really pray for it. Pray mo talaga and declare God's word. Ang daming means na pwedeng makabawi ka through word of the Lord. So, hanap ka sa Bible kung anong challenge mo. Kung sa finances, i-type mo, Bible verse about money, o Bible verse about... Tapos hanap ka ng alam mo yun yung promise kay Lord, yung panghahawakan mo talaga na promise ni Lord na, Lord, di mo ko pababayaan. Parang ganon. You are close to the brokenhearted. O mga ganon. Di ba mga mentors, the promises of the Lord. Kasi kailangan mo may panghawakan. Sometimes kasi parang dumadating na tayo sa point, di ba, na parang wala ka na mapanghawakan. Kaya yung iba, pag wala na mapanghawakan, they decided to end their life. Parang ganon. Kasi sa sobrang challenge yung problem, mga challenges sa kanila, parang feeling lang kinakain sila. And wala na silang panghawakan. Kaya ito mentors, pray and declare God's word daily. That's number one. Kasi yun yung question eh. Strategically, ina-attack ka na. Ngayon, anong gagawin mo? Paano? Sometimes daw, pag sa sobrang tindi na talaga ng challenge sa'yo, fast to break strongholds. Even Jesus fasted for 40 days because of the ministry na gagawin niya. Ang question, ano ba yung fast? Para maintindihan nyo. Kasi sometimes, ang ginagawa mo, nagpa-fast ka, pero sa totoo lang, hindi ka naman talaga nagpa-fast the right way. You are fasting. Sorry, I'm just going to extend a little so that you are going to know how are you going to fight back. Konti lang to. Yan, fast. Explain ko sa inyo. Sometimes akala mo nagfa-fasting ka na pero nagda-diet ka lang. 'Di ba? Iba yung nagda-diet ka sa fasting talaga. Ang diet kasi, ibig sabihin, hindi ka lang kumakain, nag-abstain ka sa eating meat, eating pork, eating whatever, kung ano man dyan, or kahit nga social media. Pero, you really have to understand, why fast? Ano ba talagang reason kung bakit nagfa-fast ka? Ito yun yung reason talaga, mentors. Kasi ang flesh natin, grabe mag-crave. And dahil pinapasundan lang natin lagi, cravings, 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 sinusundan mo, ang tendency, sometimes, you are now deaf to hear what really God wants you to know. 'Di ba? What really God wants you to understand. Fasting is not just, kumbaga, abstaining from eating something or kahit sa movie, parang ganun. It is a way kasi, parang example, may sinok ka, may hiccup ka. Ang reason talaga kung bakit nagkakahikap ka, it's because na-reverse yung peristaltic movement ng esophagus mo. Instead na yung normal movement na baliktad. So ngayon, sumisinok ka. Ibig sabihin, nag-a-alarm yung body mo. So meaning, kung nakaka-experience ka na parang nadadown ka, nasasad ka, actually, it's normal for you to experience that. It's because nag-a-alarm na yung katawan mo. So meaning, you have to listen also to your body, but this time, you have to fight the right way. Bakit anong ginagawa para hindi ka anong ginagawa para hindi matuloy yung sinok mo? Kailangan mo daw i-relax muna yung esophagus mo, di ba? So ngayon, pag relax ng esophagus mo, ang tendency anong nangyayari? Nare-recognize ng body mo na, ay, oo, baliktad pala yung peristaltic movement ng esophagus ko. Parang ganon. So ngayon, ibabalik niya sa normal. Then, normal ka na ulit. Yun din yung fast. Ang nangyari kasi gumaganon-ganon na yung life mo, oh. 'Di ba? Ang gulong-gulo na. And so, in short, pagka heavy na talaga yung battle, example, binalik ka sa old self mo, aba, naging makasalanan ka ulit. Tapos, kinokondem-condem ka na ng enemy yan. Makasalanan ka, ay, ganon. Hindi ka deserve, hindi mo deserve yung lahat-lahat ng ganon. Ganon na, yung ganon nangyayari. Fast ka, ang reason for you to relax also, may vacuum of space para bumalik ka sa tama. Ganun kasi yung fast. Ibig sabihin, it's the moment that you're going to really draw out from something na nagpapalayo sa'yo kay Lord para ang mangyari, mas maririnig mo ano yung dapat mong gawin. Sometimes sa sobrang gulong-gulong-gulo na ng utak mo, ang nangyayari kasi, hindi mo na din marinig si Lord. And that's why, pagka dumating ka na sa point na yun, fast na talaga. So, yung fasting, hindi lang siya kumbaga kasi hindi ka kakain, hindi. It's more on
The moment kasi na mas ano ka sa kay Lord, mas lumalim ka kay Lord. I mean, mas nag-draw near ka sa Kanya, doon mo maririnig ano ba talaga yung instruction. Sometimes all we have to do is to really go back to the one who made us, 'di ba? Kasi siya yung may hawak ng manual. And in short, that's the time you fast. O, 'di ba? Mas nilaliman ko para mas maintindihan mo siya kasi gumugulo na siya eh. Parang gano'n nag-e-error na yung self mo eh. Nag-e-error na siya. So in short means, pagka medyo andun ka na, fast na lang. O fast ka, example, may struggle ka, tapos ang ending, nanood ka pa ng K-drama para mawala ka lang sa ano, mas lalo kang nawawala. Akala mo, tinitake care mo lang self mo, kailangan ko ma-relax, ganun. Pero, mas dun ka pala inaatake, 'di ba? Hanggang nawala ka na talaga lalo. Parang ganun siya. So, ang gusto pala ni Lord sa'yo is to really fast para mabakante muna. Then after nun, makarinig ka galing sa kanya. Then pag rinig mo sa kanya, nung sinunod mo, gulat ka, ang sisiw lang pala ng problema mo. 'Di ba? So that's number two. Number three, anointing your home with oil. Anointing your home and life with oil. So mentors, ang oil kasi mga mens, para maintindihan nyo, allow me to extend lang ha, ng konting-konti lang, hindi ko matatapos na tayo. What does the Bible say about oil? So yung in old times kasi, yung oil is very, very important. Kasi oil symbolism in the Old Testament is holy and set apart. So you are, kumbaga, set apart for God's purpose. We pour oil kasi it means holy and at the same time, you are setting apart. Kumbaga, dinededicate mo. Sometimes dedicating means you have to really anoint the oil. So, I'm from the prayer team sa church namin. So, kami naman talaga mga mentors. Meron kaming oil. Oo, so talagang bumibili kami ng oil from Israel. So, ganyan. So, ito, I have mine. Yan, ito pakita ko sa inyo. Yan, meron akong anointing oil. Ang mahal niya. So, maliit lang to siya, naka-repack siya. Pero may malaking anointing oil. Sometimes, pwede kayong mag-anoint ng oil. May iba, ako before ako mag-devo, usually pag mag-lead, nag-anoint talaga kami, ganun, ganun, ganun. So, King David to. Yan, King David to na oil. So, may iba-ibang klaseng oil. So, anointing the oil, pwede mo kasing ano siya eh, you anoint your home with oil. Sometimes kasi baka yung stronghold andun sa home nyo. So, you have to really dedicate your house. Hindi mo naman kailangan talaga ng pastor or something. Pwede kang i-dedicate mo siya, i-touch oil mo lang, tapos anoint mo siya. House cleansing yan. Ang gagawin mo, lahat ng prayan mo, lahat ng mga kasalanan na nagawa doon, ganun, ganun, sa bahay na yon. Then after nun, Lord, I dedicate again this house to you. Parang ganun. So self mo din pwede mo i-anoint, tapos after nun, hingi ka ng forgiveness. Then sabihin mo, Lord, set apart, diba? Lord, I dedicate myself to you once again. So in short, it's very normal to really go back again to the Lord. Kasi it's a daily process siya eh. Parang ganun siya mga mentors. You can do that. So, that's why meron dito anoint your home with oil. In-explain ko lang yung oil, ano talaga yung purpose nun. Kasi old times, ginagamit nila yun as to set apart once again. Parang ganon. So, at the same time, sa part mo, that is a prophetic gesture. So, in short, gesture mo siya na sinasabi mo kay Lord na, Lord, I am surrendering again to you. Parang ganon siya. Parang, nag-dedication ka ulit. Parang ganon. 'Di ba? So number four, guard your thoughts and renew your mind. Parang dumami yung chat. Ibasahin ko lang ha. Mm. Yeah. May sinabi si Mentor Mitch, yes, bawat corners ng house speak blessing, even your bank account speak blessing, anointing oil, all aspects always speak blessing. Yes mo. Yan. Then, guard your thoughts and renew your mind. So guard your thoughts and renew your mind. So eto mentors, very important to kasi the battle is happening in the mind. The battle is happening in the mind. So dito ka talaga i-attack ng i-attack. So dito, you have to really guard your thoughts and renew your mind. So yung renewing, paano mo siya gagawin? Yun yung talagang point mga ments na may kanina nag-chat dito na dito na lang daw siya na nagiging on fire sa devotional natin. It's okay, but I highly suggest na don't rely on this devotional uh, devo, but really on your personal personal encounter. Mag-set appointment ka talaga kay God na ikaw talaga yung may personal devo ka talaga, personal prayer life ka talaga. Kung nawawala ka na, kailangan mong bumalik talaga. You really have to fight
Fight talaga. Ang sabi sa akin, nung tinanong ako before, Sheen, how are you? Alam mo, naging honest ako sa spiritual mentor ko. Sabi ko, parang tinatamad ako mag-pray, parang nawawala din ako, parang naguguluhan din ako. Tapos alam mo, sabi niya sa akin, 3D. Sabi niya ganon. Sinabihan niya ako ng 3D. Ano daw yung 3D? 3D is sometimes you have to really make an effort. Ibig sabihin, fight the right way. Fight ka talaga, laban ka talaga. Anong 3D? First is drudgery. Drudgery meaning pipilitin mo talaga. So pag wala ka, pilitin mo talaga mag-pray. Kung tamad ka, pilitin mo talaga, meds. So, ibig sabihin, hindi pala pwede na pasundan mo lang yung katawan mo. Kaya nga, di ba yung fast, hindi mo din sundan. So, wag mong sundan din. So, in short, kung tamad ka mag-pray ka pa din. Ganun talaga, 3D talaga first daw. Drudgery talaga, hanggang magiging disiplina siya. Another D, discipline. Until maging delight na siya. Babalik ka sa delight. Kasi nga, we are in the so-called flesh. Itong flesh na to, wag mong pasundan. Dapat talaga, we have to fight. Fight, fight, fight. So, drudgery, discipline, then delight. Yun. So, babalik at babalik ka talaga dun sa delight. Not all the time na, kumbaga, kung ano lang na feel mo. Sometimes, kailangan mo talagang lumaban. Can you please type sa chat box natin, fight? O, yan. Fight dapat, ha? And last, stay connected to strong believers. Sometimes, pag andun ka na sa mga problems, mga challenges, may tinatawag tayo sa Japanese, which is hikikomori. Hikikomori is like pulling inward or being confined. It's a total withdrawal. Ang tendency natin parang instead na mas lumapit, lumalayo tayo. Kasi may problem tayo, may struggles tayo, di ba? Parang minsan pagka, or may shame, parang ganun, lalayo ka. Instead na mas lumapit ka, lumalayo tayo. But this is a great reminder for us to stay connected to strong believers. Alam mo, dumating sa point dati, nung nagkaroon ng sakit si Francis, na parang hindi na siya pwedeng he was once a music director of Victory Iloilo. So, nung time na nagka-problem na siya sa ano, hindi na siya makapag-play ng instruments, parang ganun. So, ang nangyari, parang feeling niya na hindi niya naman magampanan yung role niya, nag-decide siya na kausapin sa church na mag-step down. Yun talaga, mentors. Kinausap niya na mag-step down siya sa kanyang ministry, parang ganun. Alam mo, ang sabi sa kanya, no. Ginanon siya. Sabi, no, because it's the ang tinanong bakit, tapos sabi niya, because France, it's the only reason that you can stay hot with the Lord. Parang ginanon siya. So, kasi nga, ang totoo nun, na-assess na siya ng kanyang spiritual mentor na gusto niyang mag-step down kasi na-down siya at gusto niyang lumayo. Sometimes ganun tayo di ba? In, instead na we will stay connected, mas lumalayo tayo kasi may problema tayo. Parang ganun. Pero ang reminder pala sa atin that we have to stay connected, lalo na kung mas kailangan mo pa. 'Di ba? Instead na mas lumayo ka, mas dapat lumapit ka. Pag andun ka na sa point na down ka, mas dapat lumapit ka. Kasi nga, mas dun ka i-attack. Ang herd hindi kayang attack ng wolf. Kung sino yung humihiwalay, yun yung kaya niyang i-attack. So in short, mentors, dun ka mas lalong i-attack. Hindi niya kaya yun. Iikutan niya lang. Kung sino yung sheep na humiwalay, yun yung aatakihin niya lang. Pero as long as kasama mo tayo, we are stronger when we are together. It's the same thing with network marketing. Ganun pa din yan. Nadi-discourage ka, wag kang lumayo. Dumikit ka lang. Kasi dito, ang maganda sa Lions Worldwide Community, dito na on fire tayo kay Lord, but at the same time, nagtutulungan tayo. So, mas lalo pala tayong maging intact, lalo na in times of attack, in times of like this, in times of challenge, mentors, we have to really stay connected together. So, yun siya mga mentors. And fight, 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 fight. Yan. Yan, fight, fight, fight talaga mga mentor. So, I hope na may nakuha kayo mga mentor. So, let me end this with the verse. Sabi dito, for God has not given the spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. So, sabi yan sa 2 Timothy verse 1 to 7. So, I hope na na-bless kayo this morning and nakapag-assess din kayo sa self nyo. And this time, gawa tayo ng war room natin, no? Ilaban natin lahat-lahat sa spiritual. And this is my prayer that everybody, every one of us will be victorious. God bless you mga mentors. I'm not going to ask na lang siguro no for share and worship kasi late na. It's already 8:10 but I hope naka-bless sa inyo itong mga mens. So thank you very much mga mentors. So before tayo mag-end, can I ask this opportunity to pray for you? Kung may ginagawa ka ngayon, I mean like may busy ka ngayon, may ginagawa ka, okay lang po ba?
na iset aside mo muna, igilid mo muna, and this time, pray muna tayo. Pray tayo, Mens. Let me pray for you. Let me pray for you. Dear Heavenly Father, Lord, we praise and thank you, Lord, for today, O God. Thank you, Lord. This is a very sensitive topic, O God. Pwedeng, pwedeng may ibang na parang feeling niya direct talaga attack sa kanya yun, parang ganun. Pero Lord, thank you, God, because sinamahan mo po kami sa morning devotional na talagang matap yung topic na to. Lord, there are so many times, Lord, na nakaka-experience kami, Lord, ng mga spiritual battles. There are so many times, Lord, na parang akala namin aping-api kami. There are so many times, Lord, na instead of seeing you in the picture, oh God, forgive us, Lord, for andun kami sa moment na nadadala kami. Forgive us, Lord, for there are times, Lord, na sinasabi namin na grabe yung faith namin sa'yo. Alam namin na we are in the position na kasama ka namin lagi. Pero dumadating sa point na when times we are tested, Lord God, mas nare-reveal ang totoong puso namin. And sometimes, Lord, forgive us because nafo-fall short kami, oh God. Nagkakasala kami towards you. Lord, patawarin mo po kami sa mga moment na ganyan. Mens, this time you pray and surrender mo din yung mga bagay na ihingi mo ng tawad kay Lord. Kung may mga times na nag-struggle ka sa ganito, may mga times na may ganito, anything, you just ask the Lord right now and say, sorry. Sorry, Lord, kasi nagawa ko to. Sorry, Lord, kasi hindi ako masyadong nagtiwala sa'yo. Sorry, Lord, kasi ganito. Sige, kausapin mo siya. God is not too deaf to hear you. And God's arms is not too short to reach out to you right now. So right now, Mens, it's a great opportunity na kausapin mo siya. Nawala ka ba sa, sa fire? Hindi ka na masyadong nagpipray. Tulog na lang, parang ganun. Or nagpipray ka pero minsan wala nang ating. If that is you talk to God. Kung saan ka kinausap kanina, Mens, sabihin mo sa Kanya, God is not too deaf to hear you. And right now, God is listening to your prayer. Thank you, God. Thank you, Lord. Lord, I know, Lord, na you heard their prayers, oh God. And right now, Lord, we don't want to run away from you anymore, oh God. And this time, we're not going to fight the wrong way. But this time, Lord, we want to fight the right way, oh God. And we want to come running towards you right now. Imagine moments na tumatakbo ka pabalik sa Kanya, sa Panginoon. Sinasabi mo, Lord, this time I'm going to fight. Lord, thank you, God, for this mighty warrior, God. Wants to fight, Lord God. To fight back. Lord, I pray, Lord, for the strength of the Lord to be upon this mentor, O God. Lord, thank you, God, for your anointing, O God, na walang makakaseparate even right now. Receive that anointing. Receive that anointing from the Lord. Strength of the Lord is upon you. In Jesus' name. Lord, thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God, because right now, Lord, you are breaking every bonds, break every stronghold, breaking everything, Lord, na natutungtungan pa ng kaaway sa buhay ng person na to. And right now, Lord, I pray, Father God, for double portion of anointing, Lord, over their lives, oh God, na ikaw yung manguna sa buhay nila, Father God. Lord, thank you, God. Thank you, Father. The oldest God and the new has come, oh God. Lord, thank you, God, for reminding us, for renewing our mind, Lord, to fight back, oh God. Lord, thank you. Because right now, Lord, ngayon pa lang, Lord God, whatever struggle na finiface ng mentor na to, binibreak na namin yan. It is now broken and the battle has been won. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord God. Victory over finances, victory over mental problems, victory over relationship, victory over anything, Lord God. The setbacks, the opposition. Thank you, Lord. Thank you, Father. Speak blessing.
In Jesus' name, in Jesus' name. At sa lahat ng mga nagre-receive na to, you say, Amen. Amen. Unmute. Amen. Thank Amen. you, Mentor Amen. Shimbi. Amen. And Thank you, amen. Thank Mentor you, Mentor Shimmy. Thank you, Shimby. Mentor Thank Thank you, you. Mentor Thank Shimmy. you, Shimbi. Mentor Thank you very Shimmy. much. Thank you po, Thank you Mentor po, Shimmy. Mentor Shimmy. Ayan, sige po And mga God bless mentors. everyone. Let's, ano po, picture-picture po muna tayo mga mens.